Yo mga tol, unang biyahe natin ngayong araw na to, no? Miyerkules 00 trip B tayo. Alas 9 na tayo nag-start yung gas natin mga tol. At syempre napasukan tayo ng booking mga tol, no? Papunta ng Quezon City. At ang sa akin dyan ay nasa 672, labas na po ang top up. Samahan nyo nga pala ako, unang biyahe natin ngayong araw ng Miyerkules mga tol. Buwan ng Abril. Medyo matagal-tagal din tayo hindi nakapag-upload sa YT mga tol dahil nagkaroon ng problema at syempre nagbakasyon tayo ng mga nakaraang araw nung Holy Week. So ngayon, umpisa tayo ng biyahe ngayong alas 9. Titingnan natin kung kikita tayo kasi napakamahal ng gas ngayon. At tanghali na tayo bumiyahe. Syempre, babalitaan ko kayo mamaya kung magkano yung maigagas natin, magkano yung pasobra, yung pinaka savings o take home. Titingnan natin kung may pasobra dahil ang balibalita ko kasi marami ng mga TNVS driver ang mga nag-ayawan mga to kasi hindi na kinaya, especially dun sa mga naka-diesel like ng mga naka-Innova, Montero na pumapasada dito sa Grab. Mga nag-ayawan na sila, hindi na kinaya lalong lalo na yung mga naghuhulog boundary at nakiki-boundary mga tol. Talagang sila yung naiipit sa sitwasyon. So ayan, balita ko kayo mamaya. Unang booking 10:40 na mga tol at takbo natin ay 21.8 km mga tol. So yung gas natin ano. So bali wala nang pumasok na booking kaya ang ginawa ko, nag-open ako ng Saver mga tol. So bali kinita natin ngayon ay 672 unang booking. Dito tayo sa Quezon City, wala masyadong booking dito mga tol. Kapag ganitong oras, wala talaga masyadong pumapasok. Kahit nung nasa MC Taxi pa ako, dito sa Quezon City, napakatumal talaga ng booking dito kapag ganitong oras. So ayun, may pumasok mga tol. So yung mga tol, may pumasok ko, pangalawang booking, 263. So puntaan na natin, 263 km mga tol. So tingnan natin kung kung magkano. So 99 pesos mga tol, naka senior PWD student. Puntaan na natin, 300 meters ang kanyang pick up distance 300 meters mga tol. So let's go, puntahan na natin pangalawang booking. Pangalawang booking mga tol. Time check mga tol, 2:14 mga tol at 91 km na po na itakbo natin. So bali ito mga tol, nandito tayo sa sa Naiya Terminal 3 departure mga tol. Ayan. So baba na natin itong ating pasahero, 1,000 megit ang binayaran niya kasama tol. So bali nagpatay muna ako ng apps mga tol. So check earnings tayo So yan, naka 2,000 na tayo mga tol. Putik, ito nga. Yan, 2,400 mga tol. Okay, walong booking. So gagawin natin, set din na tayo pa uwi. Ay hindi, bawal pala mag set din dito mga tol So bali, ang gagawin ko, papatay muna ako ng apps at kakain muna ako. Tol, nagpatay muna ako ng apps dahil kakain muna ako. Pambira mga tol, sakit na ng tiyan ko. Hindi ako makakain kasi sunod-sunod yung booking So gagawin ko, lalabas muna ako dito sa Terminal 3 para kumain. May dala akong baon Ayun sayang naman to kapag hindi nakain. So sa mga Grab dyan gusto pumasok dito, ito po yung inner lane. Sa kabila naman outer lane mga tol. Ayan, sa inner. So, meron dito ang daanan papuntang papasok mga tol. Papasok papunta ron Ayan Grab lang po ang meron dito mga tol na Grab pick up point mga tol. Yan, libre lang po. Hindi kagaya sa ibang sa private, bawal pumasok diyan. Tapos kahit Grab ka, pagka pumasok ka diyan dapat meron kang booking. So for pick up only lang mga tol. Bawal siya tambayan o bawal kung i-standby ka man diyan kailangan mo magbayad ng parking. So ilang mga tol, dito tayo ngayon ganda rito marami na rin pagbabago dito mga tol simula nang pumasok ako dito sa Grab. Yan yung mga tol, dahil mga pagbabago ito yung airport Ayan mga aeroplano, namamasada din yan dyan namamasada rin sila yung pinagkaiba nga lang nila, namamasada sila sa Impapawid, kami namamasada dito sa lupa. Dito tayo sa ilalim ng tulay, tambayan ng mga Grab driver. So nandito yung Terminal 3. Yeah, papunta Terminal 3. Pagkain natin mga tol So yan, kain tayo mga tol. Kain tayo. Papalot na ako mga tol. May gulay tayo Meron tayong pipino. Pambalanse. Ayan. Kami lang ako tambay dito Pag nagkahulihan, sila muna mauuna bago ako. Ayaw ko na kasi kumain sa mga fast food chain. Ba masira yung kidney natin. Sarap mga tol. Kaysa bumili ng pagkain sa labas, ang mahal. Balita ko kayo mamaya.
Yo mga tol, gumana yung set destination natin. Nag-set din na kasi tayo. So, departure domestic mga tol. So, tatawagan natin yan kung nasa departure ba siya o arrival. So, punta na natin. Yung ano natin, yung strict natin, hindi natin makukuha kasi pauwi na tayo mga tol eh. Ayan, so punta na natin ito ating pasahero. Galing ako sa Terminal 3 kanina, di ba kumain ako. Pinasukan ako papunta dito sa Terminal 2, kinuha ko. Kasi sa Terminal 3 kasi, hindi ko magaling SETI dun eh. Kailangan mo pa lumayo para makakuha ka ng booking sa SETI. Kung minsan hindi ka makakakuha talaga. Kasi sobrang dami nakatambay dun. Wait lang mga tol, wait lang. Tapos pagdating ko dito sa Terminal 2, nag-set din ako, pinasukan na nga ako. Papunta ng Mandaluyong yata to mga tol, o Ortigas. So ganoon naman talaga ang ano eh. Ang set din mga tol, doon talaga lagi ang bato. So dito na ako sa Terminal 2, daming pulis. Ay mga tol, ang pulis oh, nanguhulihan mga tol ng mga Colorum, you know. Yan, nanguhulihan, daming pulis dito mga tol. Terminal 2. Yun oh. So tawagan natin yung pasahero natin. So ayun, tawagan pasahero natin. Hello? Hello? Hi, yes. Departure or arrival? Arrival. Arrival. What the number? B what? A16. A16. Okay, thank you. Yeah, grab pickup point. Okay. Okay, I'm going now. Thank you. Okay, thank you. Boring na lang putik, hirap talaga mag-English. I'm going now. Okay, malapit. Yung book niya departure, pambira arrival, buti SOP ko na kasi yan pagka dito sa terminal airport. Kapag halimbawa walang ano, nag-book sila, tinatawagan ako, kino-confirm ko talaga kung nasaan sila. Kasi kung minsan ang ano nila, ang pin location nila mali-mali. Especially sa mga foreigner, mga talaga gaya nito. So A14 daw siya. So yan, punta na natin mga tol. So ito yung tsura niya mga tol oh. Yung Bay 1, Bay 2, Bay 3. Sa labas yan, outer lane. Yan. Hindi, meron din pala doon sa inner lane. Ngayon, ang pick up ng mga TNVS doon mga tol, yung pick up doon. Dito kasi mga private karamihan dyan eh. Karamihan dyan private. Ayan. Pero yung iba nagpipick up naman dyan, mga TNVS. So yan, doon talaga grab pick up point. Okay, let's go. Time check, 3:25 mga tol at 111 km na po na itakbo natin. At yung gas natin oh, pighatiin na oh. So bali, andito na tayo sa BGC. Ito mga tol, parang palasyo, BGC Uptown mga tol. So bali, confirm na natin ang ating passenger. Bing. So bali, magkano na ang ating ano, wait lang ha. Okay, naka 2,800 mga tol. Meron tayong tip na 25 pesos. So ngayon, ang gagawin natin, wala, ganun pa rin, magkabang-abang pa rin tayo ng pauwi. Alam niyo mga tol, dito sa BGC, pambira, minsan dito na nasisiro ako dito eh. Minsan umuwi akong luhaan. Wala masyado pumapasok ng booking dito pauwi. Pero kapag ka sa Mandaluyong ako, doon talaga maraming pumapasok doon talaga mga tol pauwi doon. Ewan ko na dito, bakit dito sa sa BGC, napaka ilap ng pasahero dito pauwi. Lalo na gantong oras pa lang, alas 3 pa lang mga tol ano. So yan, ang gagawin ko, ikot-ikot tayo, abang-abang, sana makakuha tayo ng passengers. Yun ako mga tol, nanggaling ako kanina sa BGC, tumawid ako dito papunta Mandaluyong. So bala ko, pupunta ako ng SM Mega Mall mga tol, doon ako mag-aantay. Saka dito sa may Ortigas, doon. Kasi wala talaga pumapasok dito wala talaga pumapasok doon mga tol, wala talaga. Subok ko na yun, napot lang ako doon ng alas 6 ng hapon, kakaantay. Pero dito sa SM Mega Mall, hindi pa ako binigo rito mga tol, talagang pinapasukan ako dyan. So sana makakuha tayo dito ano, SM Mega Mall, tumawid tayo. Siguro ang nilakbay ko nasa mga 4 km mga tol, mula dun sa malapit kasi sa tulay, pagtawid mo dun, ano na eh, kumbaga Mandaluyong na eh. So yun, so balita ko kayo mamaya mga tol kapag nakakuha tayo ng pang-uwi. May pumasok sa akin kanina, Pantipolo. Hindi ko tinanggap, ignore ko kasi ano yun, malayo nun, mas malayo. Kumbaga pag nahatid ko yung pasahero na yun, tapos mula doon pa uwi nasa mga 10 km. So dito naman papunta rin sa amin nasa mga 10 km din. So ganun din. Hindi ko na kinuha mga tol. Grabe mga tol oh. Ano na oh, alas 4 na, dito pa ako sa Mandaluyong. Wala pa, may pumapasok sa akin kaso sala yung pagpasok mga tol. Hindi ko alam kung makakakuha ko na ito. Sana makakuha ko kahit kainta lang mga tol ano.
Dito pa ako sa Mandaluyong. Balitaan ko kayo mamaya kapag nakakuha tayo ng pasahero. Yung medyo malapit-lapit man lang. Time check mga tol, 5:28 PM at 127 km po na itakbo natin. At ito, drop off na natin passenger, 620 ang kanyang binayaran. So yun mga tol, nakapagpagas na ako mga tol, price lock. Hindi natin makukuha yung strike mga tol kasi pauwi na tayo. So ayan, naka 3,300. Ayan, 3,300 mga tol. So incentive natin ay 47 pesos, tip natin ay 25 pesos. Bali nakapagpagas na ako mga tol. Naibalik lang natin yung gas natin 1,000 po yan mga tol, kaso may discount tayo kaya 900 plus na lang ang binayaran natin dito sa Sea Oil. So syempre titingnan natin kung ilang oras tayo nag-online. So 6 hours and 44 minutes. So sabihin na lang natin 7 hours tayo bumiyahe. Marami nagtatanong sa akin kung bakit 6 hours, 8 hours, 9 hours lang ako bumabiyahe dito sa Grab. Mga tol, hindi lang kasi Grab yung source of income ko kumbaga bumabiyahe ako dito talagang 8 hours lang talaga sagad ko dito, 10 hours to 12 hours, pero bihira lang mangyari yun. Kasi kapag maaga ako nakakota, umuwi na agad ako. So yung mga tol, dati kasi nung bago pa lang ako dito sa Grab, talagang bakbakan talagang biyahe ko rito, inaabot ako ng 18 hours. Pero ngayon di na, kasi gumawa ako ng paraan para hindi na ako bumiyahe ng ganun ka grabe. Kasi napakadelikado nun mga tol. Sasakyan yung dala ko, may pasahero akong sakay. Tapos kung lagi kong ginagawa yun 18 hours, baka kasi makatulog ako, mahina ako sa puyatan. Ngayon kapag nakatulog ako, ang mangyayari, pwede ako mabansa sa platform. Kasi dito sa Grab, kapag na-involved ka sa accident, automatic, ano yan, ano ba tawag nito? Automatic mga tol, wait lang automatic reckless yan. Kasama po sa violation niya ni Grab na pwede kang maban dito. So yun, so bukod sa mababan ka na, mawawalan ka ng trabaho, pwedeng ma-impound pa ang sasakyan mo kasi ano yan involved sa accidents yan Tapos ang mangyayari, papagawa mo yung sasakyan, tapos babayaran mo pa yung pasahero, yung abala niya at yung papagamot mo. So malaking aksidente talaga yun. Kaya sa mga tropa natin dyan na labis na, hindi naman natin masisisi sila na grabe bumiyahe kung sagad-sagad talaga. Pero syempre, ilagay natin sa ayos. Kumbaga, time manage na talaga man talaga. Kasi kung palagi natin gagawin yon, yung iba kasi sumasagad, kinabukasan, di bumabiyahe. So useless din. Ngayon, kung araw-araw ka naman pumapasada, bakit kailangan mo pa sumagad? Ganun din naman. Kaya yun, time manage na mga tol. At syempre, healthy living. Samahan natin ng exercise, lakad-lakad tayo. Pagka-coding, kung maaga ka man makauwi, lakad-lakad. Kasi alam niyo naman na prone tayo sa stroke, sa diabetes, ano pa ba, yung kagaya sa akin, uric acid, gout, cholesterol, bad cholesterol. So yun, lahat na siguro ng sakit sinalunan ng driver. So yun lang mga tol, maraming salamat sa inyo. Aanhin mo ang perang inipon mo kung lupay-pay na ang katawan mo o patay ka na. So yun, hindi mo ma-enjoy yun. So yun lang mga tol, salamat sa panonood. Kahit pa paano, kumita tayo ngayon, ang ginas natin 1,000, naka 3,300 tayo. So meron tayong 2,300 na natira Syempre, yung 1,000 para sa sasakyan. So meron tayong 1,300, 500 para sa bahay. So hindi pa rin masama, panalo pa rin, meron tayong 800 na savings. So yun mga tol, kahit pa paano kumikita pa naman dito at hindi pa naman talaga talo. Sa kabila ng mahal ang presyo ng gasolina.